Yo, what's up mga pare ko? Kamusta? Nandito na naman tayo para manghusga ng mga rapper na tanga. Ayaw mo pa rin talagang bitawan, boss, ha? 2025 na, ayaw mo pa rin bitawan ang intro mo, di ba? Siyempre, nagbabalik na naman tayo dito sa YouTube channel. At kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka muna sa YouTube channel para updated ka sa mga ilalabas kong kakupalan, di ba? Kagabi ay nag-upload ako ng Creeply versus Batang Rebelde. Kung di nyo pa naispatan kagabi, ispatan nyo ngayon. Lap trip yun, tuwan-tuwa ako sa battle na yun. At bodybag ako sa dalawa. Puta, tinira ako na tinira doon. Siyempre, bago ako mag-umpisa, gusto ko lang pasalamatan ng mga walang sawang sumusuporta sa mga ginagawa kong kabutihan dito sa mundong ibabaw. Siyempre, nandyan ang Gracia Worldwide. Ito pong suot nyo ngayon ay Gracia. Napakaangas, two-tone. Sobrang solid nito, black and white. Siyempre, sa mga gustong maka-score na itong suot ko, PM nyo lang yung page nila, yung Gracia Worldwide. Maraming salamat. Distinctive clothing kay Madam Alex Liagas. Maraming salamat, Madam. Pinadalan nga pala tayo ng mga bago ni Madam. So, suotin ko yun. Baka bukas mag-distinctive clothing. Maraming salamat, Madam. Egocentric kay Papa Joseph Aday. Maraming salamat, Papa Joseph, sa mga solid na shirt. Sa mga trip ng suot ko, yung mga egocentric na suot ko, yan, egocentric yon. PM nyo lang yung page nila. Crown Manila, kay Kuya Nico Manning sa mga solid na cup. Maraming salamat, Kuya Nico. Eto, pag-upload ko ng Creeply versus Batang Rebelde, nabasa ko sa mga comment, ba't di daw ako EJ Power versus Shay. Ngayon, eto, i-review natin. Itong EJ Power versus Shay, sabi daw nila sobrang dark daw ng battle na to. Sobrang walang ya daw si EJ dito. At ang galing din daw ni Shay dito. Parang naging kabaliktaran daw ni Shay. Naging kabaliktaran naman daw ni EJ si Shay dito. Hindi ko alam kung ano. Panoorin muna natin. Let's get it on. Wait lang. Okay. Game. Inuna. Shoutout si EJ Power, Shay, dalawang kulot. Nanalo ng coin toss si Shay! Piliin mo na si EJ Power. Tig-2 minuto, dapat. Pero pakinggan natin to. Tig-3 minuto, dapat. Pakinggan natin to, unang banat, on 15 day 1, EJ Power. Arik! Ba't ang baho? Nakakasulasok. Kaya pala, may taga-PSP na nakapasok. Boss, taga-PSP ka? Bantot mo, Inaangas nun. Kasi may taga-PSP nakapasok. Ang babantot nyo doon. Yung pakawala ni Hasbulo. Naghahanap na naman ng instant fame. First, saksihan nyo ako kung paano ko i-bodybag tong outsider gamit flip-top game! Oo, alam ko. Nalaglag ako sa may hagdanan. Kaso bitin sa akin yung 3 laban, gusto ko pang manlapastangan. At dahil di ako nagkampiyon sa unang beses na pagsalang, tung 2x2 at isa buhay champ na lang ang aking tatapak-tapakan! Teka. Isa buhay champ. At 2x2 champ si Shay. Tatapak-tapakan. 2x2 at isa buhay champ pala ang aking kakalabanin. Gantong match-up yung gusto ko Walang mawawala sa akin. Pero sige, ikaw na 2x2 at isa buhay champ. If you say so, pero pag tinalo kita ngayon, magsama kayo ni M-Site sa loob ng resume ko. Bakit? Puta, oo nga. Si M-Zite ay champion ng isa buhay, tryouts, tsaka 2x2. Tapos si Shay ay champion ng isa buhay, tsaka 2x2. Putang magsama kayong dalawa sa resume ko. Putang inang angas nun. Ano pa bang may pagmamalaki mo dito? Nakabilang ka sa top 1 tsaka top 2 na most viewed na video? Ano nga ulit yun? Yung isa extra ka sa 2x2, tapos yung isa bodybag ka kay Sinyo? At kung usapang TF naman,
Wag na wag ka sa akin magyayabang. Ika'y imposibleng lumamang. And just to rub it in, 2 laban mo sa PSP, plane ticket ko pala. Angas nun, 2 battle mo sa PSP, plane ticket ko pa lang. Iba si ano rito, si EJ Power dito, parang pinapakitaan niya ng pagkadominante si ano rito, si... Walang humble. Alam mo yung, syempre, pag underdog ka, hindi ko masasabing underdog si... Pero kasi sa estado kasi, alam naman natin, Shea yan eh. Pero yung atake ni EJ Power dito, parang inaano niya rito na inaangasan niya si Shea dito na tayo na hindi ako magpapa-underdog o walang underdog bars kang maririnig, aangasan kita harap-harapan. 6 na taon kang nahinto at hindi naramdaman presensya. 6 na taon kang nahinto at hindi naramdaman presensya. Maraming nag-abang sa'yo sa ligang to, pero winalambahala yung eksena at nagbukas ulit siya ng pinto at nagbalik para lang sa pera. Tama ngang hindi kinakalawang ang ginto, pero nasasanla at nabebenta. Aba, grabe, okay din. TF daw dodoblihin. Royalty sa bulletin, may bonus cash pa on the scene. Agad-agad pumirma ng kontrata dahil sa malaking offering. Kaya anong alagad ng sining? Ulul, accessory ka sa money laundering. Kunyari, Accessory ka sa money laundering. Kasi yun yung sinasabi nila sa PSP, money laundering daw. Binibira ni Shea dito si Shea na bilang MC ng PSP. Galing. Walang alam mo. So ano yon? Yung labas niya parang white lies. Yung binayad naman sa kanya, putya, mas malaki pa dun sa grand prize. Kaya wag kang umaasta na bida. Kabilang ka sa mga bad guys para lang tong laban mo ay balakid. Binabakapan ka lang ng franchise. Kasi real talk, Franchise. Parang yun yata yung kaibigan ni Shea na nagre-react nung laban niya kay Balakid. Tas franchise, yun. Kasi yung franchise na... Yung mga franchise, tulad ng PSP, alam ko may franchise kasi nun si si Shea. Nag-franchise siya nun ng PSP. Or yung mga iba pang sponsor ng PSP. Binabakapan ka lang ng franchise. isa buhay 2024 dapat yan sasali. Pero mas pinili niya yung matira mayaman. Kaya si Arik nag-focus na lang sa mga bago na pagkakakitaan. Kaso inatsyapwera ka na nila pagkatapos kang pakinabangan at ang masakit nagbalik ka sa flip-top kung kailan di ka na kailangan. Kaya tanggapin mo na lamang ang katotohanang malungkot na tinalikuran ka na ng kumpare mo kasi mas masikip tumbong ni Mot. Inabot ka, bro! Pero maluwag tumbong ni Mot. may backup plan siya. Alam niyo kung ano? Call Enigma. Dating walang nire-repin, biglang naging 187 kasi nga, boss balita. Bigla-bigla kang babalik dito. Putang na, nakakadire. Lumayas ka sa pamamahay ko dahil dito, tunay lamang ang nananatili. Squatter ka na vulture. Di ka nagmamatter pa sa new school. Ngayon nagkakatotoo na yung sinabi ni Balakid pagkat sinusuka ka na lamang ng rappers of the future. Lampas dekada ka nang bumabatel. Punching bag ka pa rin ng liga. Buhay na patunay na hindi lahat ng nabubugbog sa umpisa nagiging bida. Nakita mo yung picture natin na in-upload mo? Hindi ka ba nababahala? Senyales na yan kung bakit tayo pinagtagpo ng tadhana na yung rango mo sa battle rap, bumababa na ng bumababa at umabot ka na sa punto na tinatapat ka na lang sa mga dati mong tagahanga. At kung Pepper... Tang inaano talaga si rito, si EJ. Talagang di siya, parang di ako underdog, magka-level na tayo ngayon. Parang ganun yung dating dito ni EJ. Personalin mo ko gamit mga corning sulat mo? Wala kang mapapala sa akin, boy. Napaka-boring ng buhay ko. Kasi magaling daw to mang clown. Galawan niya pang 1980s.
Pues pag ako ng clown, galawan ko pang John Wayne Gacy. Idamay mo na lahat, pati yung babae ko na... Alam kung sino yun eh, pag ako ng clown. Galing daw to mang clown, galawan niya pang 1980s. Pues pag ako ng clown, galawan ko pang John Wayne Gacy. Idamay mo na lahat, pati yung babae ko na baby. Tandaan mong mas nagiging tarantado si Eminem kapag nadadamay na si Hailey. Inang galing nun. Tandaan mo nagiging tarantado si Eminem pag nadadamay na si Hailey. Yung anak niya, yung anak ni Eminem, si Hailey. Inang galing nun. At may anak din pala si EJ Power na babae. Alam ko kakapanganak lang, parang wala pa yatang 1-year-old. Inang galing nun. Sobrang itim ng aking budhe. Yung sayo mamumuti. Mas kupal pa ako sa pasaherong hindi nagbayad tapos nang hingi pa ng sukli. Kaya kung usapang dark humor lang, hindi uubra yung pang bonjing mong dating dahil mas pangit pa yung gagawin ko sa'yo kaysa sa anak ni Bossing at Pauline. Ito pala yun. Nakwento kasi sa akin tuloy ka Shernan eh, na parang yun daw yung pinakanatandaan niyang lines. Mas pangit pa yung gagawin ko sa'yo kaysa sa anak ni Bossing at Pauline. Tangina mo, gago to si EJ. Sobra. Hindi uubra yung pang bonjing mong dating dahil mas pangit pa yung gagawin ko sa'yo kaysa sa anak ni Bossing at Pauline. Ganyan lang kumana ng mga tonong pangsadista. Pag tumodo malagim at pag kumombo mas mabisa. Pinakita ko lang na madaling sabayan yung pangwalang modo mo natira. Ngayong pinalagan kita sa kakupalan, sabayan mo ko sa karisma. Putang ina ni EJ rito. Walang ya. Dalawang punchline yung sobrang nagustuhan ko, yung yung pag nagiging tarantado si Eminem pag nadadami na si Hailey. Pati yung yun nga, mas pangit pag gagawin ko sa'yo kaysa sa anak ni Bossing at Pauline. Tapos yung mga iba, yung sa PSP, yung nakakasulasok daw kasi may taga PSP nakapasok. Damn! Tas tinatapat ka na lang sa mga dati mong tagahanga. Sobrang solid ng round 1 ni EJ. Pakinggan natin round 1 ni Shay. Taga PSP daw ako. Gaga ka ba? Teritoryo ko kung nasan nakatapak ang aking paa. At tatapak-tapakan ko lang ang etchas na to. Sa katunayan, taga-flip-top ako. Tignan nyo yung medyas na to. Tsaka nagyayabang dahil mahal yung ticket. Matikas ka na yan. Gago buong net worth mo. Kwintas ko pa lang. Ina mo! Grabe talaga mag-rebat si Shay. Grabe si Shay rito. Tangina, ano din talaga. Tangina, laban to, pukin ang ina. First ko na lang ticket na ito. I-Gcash ko na lang. Attention! Ito, nakwento rin sa akin ni Poison to na, yun nga, yung ginawa daw ni Shay na imbis na yung ano, ay ba daw ang sagot, hindi daw game. Parang yes sir yata. Nakwento sa akin ni Poison. My name is Drill Sergeant Christopher Janong Kiko at kasama natin dito si Private EJ Florentino. Ngayong gabi, ituturo namin sa inyo ang 7 core values ng US Army ayon sa Army Doctrine Publication 622. Tangina, tatawa si EJ. Parang, tangina to galing nung ano na ito Siyempre, sundalo siya eh. Naiisip niya na siguro, ano kaya yung mga ano na ito? Eh si Shay, puta matalinong tao yan. Pukin ang inang yan. Alam mo, nag-abuga siya yan si Shay.
Ewan ko lang kung natuloy. Ang galing, putang ina. Iba yung pinili niyang ano agad. Intro pa lang. Alam mo yun, ano pa lang, unang anggulo pa lang. Ito'y loyalty, duty, respect, selfless service, honor, integrity, at personal courage. At para maging malinaw para sa inyo, gamitin nating halimbawa ang putang inang to. Ahon! Game? Anong game? Wala kayo sa PisoNet, hindi tayo naglalaro. Magmula ngayon, pag meron akong tinanong, ang iisa lang ang sagot, kundi, sir, yes, sir. Do you understand? Yun, ito yung sinabi. Yun nga, sir, yes, sir nga. Okay, simulan na natin. Loyalty. Siguro naman dahil kay Romano, lahat tayo dito ay alam na nakapunta to sa US kasi yung nanay nagsipilyo ng longganisa ng AFAM. Sinuko ang bataan para makaangat. Yun lang kasi ang paraang nalalaman. Kaya nga, humor nito'y dark kasi hindi bright yung ilaw ng tahanan. Huwag na rin natin tanungin kung US o Pinas para alamin kung may loyalty ba yan. Kasi, matik naman. At kapag ang loyalty kasi absolute, ito'y walang kondisyon o hangganan. The moment na ito'y maging questionable, matagal nang wala yan. Isa kang Pinoy. Tinawag yung sariling Captain America. Kailangan ko pa ba i-bring up yung Civil War para lang mas magets nyo pa? Bayan o sarili? Tanong ni General Luna. Kung tingin nyo bayan sagot niyan, ay wala nang duda na isa kang tanga parang stepdad niyang naniwala sa pag-ibig ng isang puta! Movie ni General Luna, sinabi niya yun. Ano yun? Putang ina, ano yung sinabi ni General Luna na yun? Ay wala nang duda. General Luna. Kung tingin nyo bayan sagot niyan, tanong ni General Luna para lang mas magets nyo pa. Bayan o sarili? Tanong. Yun, bayan o sarili. Bayan o sarili, mamili ka. Yun yung sinigaw ni General Luna. Tas pati yung lines na yun, yung para ka naniwala sa pag-ibig ng isang puta. Kaya pala ni-reference niya si General Luna. Tanong ni General Luna. Kung tingin nyo bayan sagot niyan, ay wala nang duda na isa kang tanga parang stepdad niyang naniwala sa pag-ibig ng isang puta! Next, duty. Iniisa-isa ni Shei. Yung mga sinabi niya kanina. Iniisa-isa niya. Yung loyalty, duty, ano pa ba yung mga ano nun? Basta, sabihin naman ni Shei yan eh. Putangin na yun, iniisa-isa niya pala yun. Pito ba yun or 5? The army is the face of the nation abroad. Duty nila ang maging role model pag nasa malayo. Kaso ito, sinabi ba naman kay GL, baka protektahan pa kita. As if hindi yun ang nature ng kanyang trabaho. Ang malala pa, sabi niya, pag ako nagka-PTSD, papatayin kita! Sabi kay GL at Romano. Gago, dun pa lang sa dalawang yon, nag-fail ka na sa duty mo, tarantado. Kasi instead of wearing the uniform to provide a sense of security sa mga tao, ginagamit yung uniform para itago mga insecurities ni Gago. Kaso kahit na i-camouflage mo pa, pati brief mo, pati sando, kitang-kita pa rin namin na all of it is a just false sense of bravado kasi laging sinasabi dahil siya'y sundalo, kaya kanyang ilagay sa hukay. Private Florentino! Di yan ginagawa ng mga sundalo na tunay! Kasi yung mga legit, alam yung totoong purpose ng training nila at yun ay hindi pumatay kundi maging malakas para pigilan ang pagkawala ng buhay. Amen? Anong amen? Gusto niyo ba maaga ma-meet si God? Isa ba? Speaking of nawala ng buhay,
wala tong respect sa nawalan ng buhay. Yung bagyong Yolanda, ginawa niyang katatawanan. Para lang ang kanyang dark humor ay mapangatawanan. Wala daw sinabi yung bagyong yun sa snow. Sus, yung snow nyo, malamig lang naman. Yung bagyong yun, nag-iwan ng malalamig na bangkay sa daan! Woo! Ano, porket na... Putang ina. Yung snow nyo, malamig lang naman. Yung bagyong yun, nag-iwan ng mga malalamig na bangkay sa daan. Tang ina ni Shay. Natawa yung crowd. Kala mo, panalo. Tanga, natawa sila sa iyong pagiging desperado. Para sa isa buhay yung kumuha ng buhay ng di mabilang na tao, ginawa niyang joke. Ang malala doon, ginawa niya yun bilang sundalo. EJ, may choice tayo. Kung gusto mong sabihin, instead of saying, my bar's so sick like Chris Aquino, pwede mo naman sabihin, my bar's so sick like Neo. My bar so sick, parang Chris Aquino. Dahil nga, may sakit ngayon na kinakaharap si Chris Aquino. Yung parang sobrang hindi na siya gumagaling, hindi ko alam kung ano nang lagay ni Chris Aquino, yung wala nang update na ano doon, Kumbaga walang ma-offend yung bar so sick, hindi pwede mong gawing like Neo ba 'yon? Kumbaga may choice ka, pwede mong sabihin yung Chris Aquino kaso maraming ma-offend, maraming hindi matutuwa. O etong gamitin mo yung kay Neo na pwede naman. Parang ganun, pwede kang, may choice kang magsabi ng, may choice kang mamili kung ano yung pwede mo dun piliin sa dalawa. Baga, pwede mong hindi gamitin to si Chris Aquino, pwede si Neo. Parang ganun sinasabi ni Shay dito, kasi nga sundalo daw si EJ. Buti sana kung battle rapper ka lang. Damay mo kahit sino, kaso hindi, EJ. Sundalo ka din. Kailangan mo mas maging sensitibo. Ikaw mismo dapat alam na may mga bagay na hindi mo dapat ginagawang biro tulad ng isang trahedya. What more pa yung pumatay sa iyong kapwa Pilipino. Pero unfair na siguro na yung respeto mo ay hilingin ko para sa Pinas. Kasi matagal na nga namang wala yung loyalty mo dito. Kasi ang loyalty mo ay sa sarili lamang. Kaya ang selfless service wala sa bokabularyo ni Mr. Private Florentino. Kasi ang loyalty mo sa sarili lamang. Ang selfless service wala sa bokabularyo ni Mr. Florentino. Siya mismo nagsabi kay Tiny na kaya siya nag-army ay para sa visa at benepisyo at kundi dahil sa backer niyang stepdad, hindi siya malilista sa serbisyo. Pero okay lang naman yun. Kaso reminder lang iho, wag mo yang iyayabang dito. Kasi wala kang K, hindi ka self-made, produkto ka lang ng nepotismo. At next ay honor. Natawa na yung tao Ang haba ba naman Next ay honor. Meron lang ako tanong. Bukod sa dishonorable acts na nabanggit ko kanina, may honor ba ang isang taong puro kasinungalingan yung linya? Kasi ang next ay integrity. Ito'y pagiging honest kahit walang nakakakita. Si EJ, porket alam niyang may barrier na wika at hindi aabot sa US Army ang kanyang mga peking pabida, ginagawang circus yung flip-top, binabarbers yung liga. Tang ina mo, no? Ang galing ni Ang galing ni Shay dito dahil puta, hindi lang yung typical na EJ Power yung sinilip niya. Puta, yung ibang EJ Power, kumbaga yung pinaka personal na ni EJ. Kasi madalas ang ginagamit lang yung imamak mo lang yung mga sa nakaraang battle o Pero eto puta, ang pinasok ni Shay dito yung profession ni EJ Power bukod sa pagrarap. Galing. Sobrang barbero nito, naging gupit G-clown si Enigma. Kasi di ba, sabi niya meron siyang PTSD sa mga kwento. Talaga? May PTSD ka? Sabi na ito kay Batas, 10:55 sa interview ni Batas. Sabi niya, kinonfirm niya yon habang tumatawa. So saan ka nagka-PTSD? Sa pag-jogging sa umaga? Ako, may gera ng naranasan sa lugar pa nila nakipagbakbakan para mga battle MCing tulad mo ay patuloy ma-enjoy ang kalayaan.
EJ, yung EJK, kinundin ako sa Davao ng harap-harapan. Ironic na ikaw yung sundalo, pero ako pa yung may pinaglalaban. At pag ako nagka-PTSD, damay lahat, pati kinabukasan mo. EJ, yung mga officers mo sa army, susulatan ko. At dahil mainit sa immigrant sa presidente nila, magtutweet din ako ng marami, tapos itatag ko si Donald Trump sa bawat isa. Kasi hindi ako andito para patunayang ang estilo ko ang mas mabisa. EJ, andito lang ako para tanggalan ka ng visa. Para pareho na tayo nagbabalik. Ako nga lang sa battle rap. Ikaw, balik ka na sa Pinas next year, EJ. Kabayan, welcome back. At, ay, may personal courage pa pala. Pero ayaw ko mag-overtime sa labang to. So mamaya na lang, pag pinersonal na kita, tignan natin hanggang saan yung tapang mo. Round 1. Magkaiba ng atake, putang ina. Round 1 kasi ni EJ, round 1 ni EJ, ang binira-bira niya rito ay yung Shaying sumali ng PSP. Yung Shay na idol niya dati na ngayon binabattle ko na winawalang ya ko na. Pati yung gusto ko doon yung yung Eminem, yung kay Hailey, tas yung anak ni Bossing. Kung ibe-base natin ito sa punchline, maraming lumanding na punchline si EJ Power. At yung round 1 naman ni Shay, yung round 1 ni Shay dito hindi pang-iinsulto na yung typical na pang-insulto. Ang ginawa ni Shay dito yung pangmulat naman kay EJ Power na tangina sundalo ka at di mo ginagawa yan. Kumbaga hindi to yung typical na anggulong ginagawa ng mga MC sisiraan or ano. Ito yung kay Shay may pangmulat na parang sa lahat ng mga nakapwesto, mapapulis, mapasundalo, dapat hindi kayo lumalabag or hindi kayo gumagawa ng masama dahil nga pulis kayo or sundalo. Yun yung naging ni Shay dito. Pero kasi battle rap to eh. Para sa akin, yung pinili ni Shay, sugal talaga yon. Kung maging epektibo, mas maganda. Pero yun nga, pakiramdam ko, para sa akin lang, personal na opinion ko lang, maganda sana yung ginawa na yun ni Shay. Sobrang ganda sana nun kung parang nahaluan niya ng konting, kasi parang sobrang lalim na kasi, hindi naman malalim na hindi maintindihan. Kumbaga sobrang nung seryoso ba? Sobrang seryoso nung naging topic niya. Hindi masyadong makarelate yung tao. Pero ako kasi ko naman siya, ko yung gustong ni Shay. Pinaka-point niya halos isang anggulo nga lang, isa pagiging sundalo lang ni EJ Power. Hindi katulad kay EJ kung saan lumusot yung suntok niya. Para sa akin, round 1, EJ Power to. Round 1. Pero sobrang saludo ko sa round 1 ni Shay. Dahil, yung napili niyang anggulo, sobrang ganda nun. Pero hindi talaga siya katulad ng pang-battle. Ito, pamulat kasi yung ginawa niya kay EJ. Round 1, EJ Power para sa akin. Yo! Puro military bars. Tang-ina, ang dami-dami. Kung mahal mo talaga yung bansa, ba't hindi ka mag-sign up sa Philippine Army? Tang-ina, inaasar pa yung nanay ko. Meron daw AFAM. Eh, di ba? Kanudin yung jowa ng nanay ni Ann. Real talk. Kala mo, ginamit na sa akin yan ni Romano. Kala mo sa anggulong yan, ako'y matutupi. Kung ako sa inyo, mag-jamming ka, nanay ko, tsaka nanay ni Ann, total pare-parehas kayong mahilig sa puti. Gagawang puta. Sobrang haba mo mag-rounds! Kaya yung judges, binibigyan ka lagi ng deduction. Ako, nagmumukha lang mahaba yung rounds ko dahil sa tagal ng crowd reaction. Pero si... Wait lang.
Let's go! Sige, pagbibigyan kita dyan sa trip mong pahabaan. Tatagalan ko pa ng tatagalan hanggang tong matandang tagahawak ng mic mamatay na pagtapos natin maglaban. Tagalan nyo pa! Tagalan nyo pa! Tagalan nyo pa! Kaya pa! Ito kasi nakwento na kasi sa akin nila ano to eh. Putang, nakwento na kasi sa akin nila. Alam mo yun, napanood mo yun, no, puta. Tapos pinagsasabi nila sa akin yung mga ibang punchline na ano. Kaya hindi na masyadong ganun kaano sa akin. Pero putangin ako, nandyan ako, baka mamatay din ako kakatawa dyan. Tapos na. Sino nakarinig na nung bago nitong kanta? Yung All In. Oh, wow. Matanong ko lang, anong feeling na may bago ang release tapos ini-intro sa laban mo, kanta ni Don Pau? Pangil sa pangil, kakasaka ba sa bawat laban? Tarantadong. Ini-intro, no? Pero eto na pala yung tumalo sa hari ng tugma sa battle rap. Tinalo mo si Looney sa 2-on-2 tsaka sa 1-on-1. Ito, nakita ko na rin to. Yung sinabihan daw ni EJ Power si Looney ng average MC. So fucking what? Ngayon, ikaw naman ang aking tatanungin, Shay. Anong feeling na tumalo ka ng average MC? Putangin na reaction ni Looney, oh. Napaliyad, eh. Mamay pa, eh. Ay, na mo. Gago ka. Kantado, eh, no? Ng average MC. Ang yabang umasta. Kala mo talaga nagmamater. Yung mga hinahamon niya naman na rapper, hindi bumabatel. Yan lang ba yung... Nga. Si Glock 9. Hindi bumabattle. Kaya mong gawin? Hamunin si Glock at Eminem? Sa mga hindi pa nakakaalam, yung kanta ni Shay na tag yata, yung title. Doon parang kinall-out niya ron si Glock 9 tsaka si Eminem. Rapper, hindi bumabatel. Yan lang ba yung kaya mong gawin? Hamunin si Glock at Eminem? Pues bumangon ka dyan sa hukay, mag-flip top tayo, Francis M. Ano? Gago. Sobrang gago ni EJ nga dito sa battle na to. Ang dami niya na sinagasaan dito, pukin. EJ. Flip top tayo, Francis M. Ano? Balita ko, lumabas na daw yung baby mo. Congratulations, brother. Isa na namang daddy na rapper. Anong feeling mo? Biniyayaan ka ng ganyan kasi handaan ng maging father? Tanga, binigyan ka lang ni Lord ng anak para may bago na sa'yong maanggel. Mula pa kanina hanggang ngayon, walang ya si EJ. Round 2, napakawalang ya. Damn! Yang baby mo na yan, isa ako sa nag-abang dyan. Paborito kong gawin, kilitiin yung paa niya nung nasa loob pa lang siya ng tiyan. Ano mo? Jejerje rin, gago. Kilitiin yung paa niya habang nasa sinapupunan pa lang. Nasa loob ng tiyan. Damn! Pag ako naging babysitter ni Cray, ipapapanood ko sa kanya yung Skibidi Toilet.
Para paglaki niya, maging ganap na siyang abnoy na para bang si Boyet. Joke lang. Sawa na ako mang bullshit. Ayoko na ng mga linyang stupid. Pakakainin ko na lang siya ng pulburon tapos di ko pa iinumin ng tubig. Mas malala pa yung aabutin niya sa mga inabuso ni Michael Jackson. Maglalaro kami ng close open, peekaboo, combo ni Mike Tyson. Bubuhatin ko pa yung anak mong sobrang cute at sobrang pogi. Sabay ipapatikim ko sa kanya yung... Putz! Sobrang loading, ha? Boss, sobrang loading! Ba't ganun? Ano nangyari? Ano nangyari? Wait lang mga pare ko, ya. Ayan. Boss, nangyari na natin dyan. Nawalan ng net, boss. Bigla-bigla. Bakit ganun? Yun. Yan na. Oy, basok mga suke. Kain tayo pusa. Pusa? Uy, nangyari yan? Uy! Ay, gago tong internet na to. Sumabay pa. Huwag ka namang sumabay. Bye. Yan! Ano? Ha? Sobrang lakas ng bars ni EJ na wala na ako ng connection, ha? Maglalaro kami ng close open, peekaboo, combo ni Mike Tyson. Bubuhatin ko pa yung anak mong sobrang cute at sobrang pogi. Sabay ipapatikim ko sa kanya yung wasiwas na ginawa ni Incredible Hulk kay Loki. Pag di siya tumigil umiyak, ia-up and away ko yung leche. Para ang naglaro ng God of War, makikita mo si Kratos sa ere. At habang naalutang siya sa hangin, aabangan ko siya bago bumagsak sa may sahig. Boom! Cristiano Ronaldo. Ano? Gago. Walang nga si Shay. Si EJ Power dito. Damn. Mula umpisa ng round 2 niya hanggang ngayon, puki ng ina lahat. Ang lalakas. Ang lalakas ng niya. Tsaka walang ya. Tama na. O sige, laro na lang tayo ng bugtong. Subukan niyong sagutin. Ano itong cute na bagay na mas umiingay habang nag-i-spin? Si Ret? Di si Cray nung pinasok ko sa loob ng washing machine. Tanginan, gago. Walang ya si EJ dito. Alam ko na kung bakit ito ginagawa ni EJ. Ano to? Dahil siguro to dun sa battle ni Shay kay Fukuda. Dahil yung laban ni Shay kay Fukuda, grabe rin ginawa ni Shay dun sa anak ni Fukuda. Paramdam ko ito yun, puki ng ina. Ganyan ako mag-babysit ng hindi ko anak. Medyo may pagkapuwersa. Ang tawag doon, tough love. May halo yung delikadesa. At pag uwi mo, tinanong mo ko, bakit nakabalot siya ng benda? Wala lang yan, sir. Nakanto lang siya sa lamesa. Anong pangalan ng anak mo, Cray? Hi, Cray. Pasensya ka na, ha? Putang ina kasi ng yung mama at papa. Kaka-computer niyong mag-asawa, yung anak niyo nagiging kamukha na nung yaya. Yung asawa mo, reklamo ng reklamo.
Minsanan ka na lang daw pumatong. Inasawa mo na daw yung computer. Puta, sino ka? Si Plankton. At kung kayo ni Ann, yung tinuturing nilang Katniel na mala-tandem sweetheart, andito na yung sisira sa tambalan nyo. #Alden Richard. Mga Alden Richard ng flip top nga pala si EJ, no? Tapos si DJ tsaka si Catherine nag-iwalay na. Galing. Ann, gagawin ko ang lahat, maghiwalay lang kayo ni Baba. Para meron na akong kabit na makakasama pag wala yung anak ko at asawa. Ann, Putang ina ni ano rito, ni EJ, gago. Sobra. gusto ko lang sabihin, ang hot-hot mo. Alam mo ba kung ano yung nag-iisang pangarap ko? Ang masira yung putang inang laptop nyo. Sinong gustong makakita ng utong niya na pink habang naliligo siya sa shower? Sige, isesend ko sa inyo yung link. Basta tawagin niyo akong master. Di ba totoo naman? Lahat ng lalaki, babaero. Tama? Malibog, salsalero. Kaya taas kamay sa mga tulad namin ni Enigma na pinagjakulan si Ann Mateo. Gago! Ang ina mo, boss! Tang ina mo. Papatayin ko na tong hayop na to, kaya sa mga nanggigigil diyang tigang, ako na mismo tutupad sa pangarap nyo na maging single mom si Ann. O ano, damay na naman. Tanga, alam mong para hindi maging boring yung battle, dapat gawin yun. Kasi kung mahal mo talaga siya, bakit lumalaban ka pa din, Chong? Isa lang ibig sabihin niyan at di na dapat pang ma-question, hinahayaan ka na lang din niyang bumatel ng bumatel kasi gusto niya rin naman yung nakukuha niyang atensyon. 1 million para lang sa bag mo? Oh my God, that's fucking crazy. That's only 20 G's for me. Ako bahala sa'yo, lady. Mamili ka na lang ng brand. Kung Gucci ba o LV. Ulul, tanging matatanggap mo lang na bag ay body bag ni Sheyi. Ano? Napipikon ka na. Gusto mo na ako sapakin. Hindi ako pumoporma ng ganto para yung amba mo sa lagin. Pinapakita ko lang sa mga tao kung gaano ka kabadeng, ako na mismo kumakwelyo sa sarili ko kasi alam kong hindi mo kaya yang gawin. Malala pa yung inabot mo dito kaysa sa ginawa sa Unisinyo. Personalidad lang din ni Sheyi yung sinasalamin ko. Kaya kahit anong gawin mong pagmamakaawa na ako ay huminto, wala kang karapatang magreklamo kasi gawain mo din to. Sinabayan kita sa person... Putang ina, yun na nga. Yun na nga bang sinasabi ko? Dahil nga sa ginawa ni Sheyi yun kay Fukuda. Damn. Nalan kasi magaling ka nga daw doon. Sinabayan kita sa estilo mo kahit nasa makabago na tayong panahon. Kaya iyakin na kampyon. Ano pang pwede mong irason? Nag-overtime na rin ako para wala ka ng palusot kapag natalo ka ngayon. At Enigma! Kung tingin mo, hindi ka madadamay dito. Tinetesting ko lang kung hanggang saan yung kapasidad mo para mag-delete ng video. Damn. Nakakatakot si EJ dito. Grabe. Ginaya pa talaga ako. Style mo bulok. Paganto-ganto pa si Sundalo. Kala mo talaga, ang angas ni Ugok. Kaya ka lang naman gumaganto kasi may tinatago kang putok. At saka, hay nako, hindi ko nare-rebat yung sa anak ko. Nonsense naman mga balat ng mga putang to. At least si Christian, iisa lang ang tatay. Hindi ever magkakaroon ng stepdad tulad mo. Ang bright daw ni... Ang ina mo. Pasok yung rebat na yun. Arik,
naisip niyang pagtapatin ang dilim at kasamaan. Pareho daw tayong dark. Ha? Ang liwanag kaya ng aming kaibahan. Masakit lang ako magsalita kasi real talk at minamasama yun ng ilan. Habang si EJ, wala lang. Masama lang ugali niyan. Alam niyo bang para lang i-flex na tatlo na tinalo niya, sinabi niya na tatlo na nalalaglag niya parang anak ni Robin at Mariel? Puta, EJ, kahit si Satanas nag-react dun eh. Alam niyo sabi ni si Satanas, what the hell? EJ, wala nakakatawa sa mga young ones sa maaga naging anghel. Ultimo si young one, magko-comment sana sa video ng offensive, kaso di niya alam i-spell. Pero real Damn. talk, di ba may anak ka na? Oy, anak din. Di ba may anak ka na? Saya, di ba? Alam mo yung mga Masagot si Shay. Ay, si EJ. Oo. Natatawa pa eh. Saya, di ba? Alam mo yung mga nalalaglagan, EJ, pangarap nila yun maranasan. Yung iba nga yun na lang dahilan ba't nasasabik sa kinabukasan. Imagine, excited ka na bigay sa kanya lahat. Binigyan mo na ng pangalan, tapos yung pangalang yon sa puntod mo lang pala masisilayan. Ganyan ang mga panghabang buhay na trauma ng iba na ginagawa niya ang isang biro para lamang sa ilang segundong tawanan. Oh, baka sabihin mo, kupal din ako sa mga dati kong laban. EJ, di ako nang dadamay. Nang mga walang kinalaman. Yung anak ni Fukuda, ginawa ko yun kasi kailangan. Yun na nga, puta, naisip din ni Shay yun, nagagantuin din ako ni ano kasi ganto ganyan. May ganto ako. Alam niya rin, aware din siya na pwedeng gawin sa kanya talaga yun. Na yan na nga, ginawa na sa kanya. Niya maramdamang kinalaman. Yung anak ni Fukuda, ginawa ko yun kasi kailangan niya maramdamang hindi magandang hilingin ng kamatayan sa pamilya ng kalaban. Kung iintindihin nyo lamang ang context, wala na tayong pag-uusapan. Kasi iba ang may dinadamay kasi kailangan pag-usapan versus kailangang mandamay para lang mapag-usapan. May point si Shay doon, no? May point si Shay. Pero, yun nga, hindi natin masisisi si EJ Power na gawin yun kay Shay dahil nga ginawa rin ni Shay talaga yun. May point lang si Shay, pero kahit kasi paglaban mo yung point mo na yun, syempre, puta gagawin pa rin sa'yo ng kalaban mo yun. Kasi ginawa mo yun sa iba eh. Kung ano yung ginawa mo, matik yun, gagawin din sa'yo yun. Tulad ng kasal nyo ni Jonah May. Isipin mo ako si Batas, pag-usapan natin pare. Umpisahan natin sa tanong, mahal mo ba talaga yung babae? Kasi di ba sabi mo kay Abra, sasampalin mo siya ng dollar bills? Anyari? Ba't sa dinami-dami ng pinagdaanan nyo at haba ng binyahe, ang ending yung kasal nyo ni Mare parang ginanap lang sa garahe. Puta, di ba pag mahal mo, bibigay mo yung best mo? EJ, yun na yung best mo? Pero kung hindi, umamin ka, di niya ba deserve yung best mo? Kawawa naman si Jonah, pota, ox pa kung nag-reserve na lang ng resto. Biruin nyo ang taba-taba ng asawa, ang sikip-sikip ng pwesto. Niwala pa nga atang reception yung mga cellphone sa reception. Bigating guest, meron. Ayun, naghahanap ng lechon. Eto real talk lang, ang manlait ay di ko intention. Sabihan mo sila mag-diet. Kasi kapag matabahita sa bandang hiwa, nagkakapawis retention. Bahala ka kung gagawin Ang ina na ito ni Shay talaga ang puta. Kupal eh. mo. Ito lang ay aking suggestion. Kasi nakita ko mga bisita, lahat mukhang may yeast infection. Pero, yung asawa mong teacher, pare, nakakabilib. Nagagawa pa rin magturo kahit may laman yung bibig. Alam nyo, tinuturo yung menu o order na naman ng ramen na may 4 na egg. Kaya ang taba ng leeg. Huwag mong tuturuan mag-jogging kawawa sa heg. Pero bilang teacher, huwag mong tuturuan mag-jogging kawawa sa heg. Pero bilang teacher, yung impact niya sa mundo wala makakadaig. Kasi kapag si Jonah May ang pumadyak, buong daigdig! Pero in fairness, kahit ganun yun, iyo pa rin pinakasalan. Kaso, EJ, ang kasal, 1 beses lang yan. Tapos ganun,
Anong klase kang lalaki? Di mo man lang in-effortan kasal nyo. Natouch tuloy ako, EJ. Buti pa ako, pinaghandaan mo. Ano sasabihin mo? Isang araw lang yung kasal, importante, mahal isa't isa. Ganyan na ganyan din sasabihin ko, pre. Pag walang-wala na talaga. Yun na nga yung point, isang araw lang, isa. Sa dami ng araw nyo magsasamang dalawa, yung isang araw na yun, hindi pa naging special. Tinake for granted mong tang-ina ka. Bakit? Ano sabi niya sa'yo? Ayaw niya ng mag-aarbo? Gusto niya, simple lang. Naniwala ka naman. Tanga, alam niya kasing di mo afford at mahal ka niya at ayaw ka lang niyang masaktan. Ang ina ni Shay talaga umanggulo, puki ng ina. Hindi siya pambattle, puta, parang ano talaga pampersonal na nag-uusap. Alam mo yun, parang tangina mo pare. Di mo mahal asawa mo, ha? Tangina, pinakasala mo sa garahe, parang ganun eh. Tapos anong nangyayari, puta, sa battle niya ginagawa. Alam mo yun? Yung mga ganyang usapan kasi putang ina, parang i-open mo lang yun sa ano mo eh, parang hindi kayo, yung hindi ba ano, yung parang lalaki sa lalaki, parang papayuhan mo. Yun kasi yung ginagawa ni Shay dito eh, putang ina eh. Sabihin na natin, gusto niya naman. Kaso kulang sa budget, kaya ganun ang eksena. O yan yung sinasabi mong sasampalin mo si Abra ng dollar bills. Ulul, wala kang pera. Kaya sa mga lalaki dyan na nanonood ng live, alam nyo na mga repa. Hindi porket okay lang sa partner nyo ang bare minimum, di na kayo Nagbibigay talaga ng ano si Shay palagi ng ideya na parang katulad niya, puta, syempre maano sa kanya mga babae na dapat ganun talaga, ganyan katulad ni Shay, parang ganun. Tangina, magkaiba sila ng atake rito, hayop. Tribe makapag-provide ng extra. Gusto nyong itrato kayong hari, gawin nyo siyang reyna. And that, my friends, ang pinagkaiba ng aming letra. Kasi pag si EJ na nagsusulat, literal na ginagawa niya lamang para sa shock value. At yun lang ang dahilan ba't siya may power sa pangalan. Habang ang mga bara ko, personal overload. Yung power sagad-sagaran. Kasi may purpose at yun ay mag-create ng... Yun nga yung sinasabi ko, putang ina, hindi lang pang battle, para hindi ginagawa to ni Shay dahil lang sa battle, dahil lang sa kalaban. Puta, may ano, 'di ba? May para magbigay ng kaalaman or magbigay ng ideya. Tangina. Personal talagang ano niya. Load, yung power sagad-sagaran. Kasi may purpose at yun ay mag-create ng spark upang yung nasa dilim maliwanagan. Yun. Kaya dark diba, version... Parang yun nga, bibigay siya ng kaalaman na parang, yun, magandang message yun para sa mga lalaking gustong magpaasal. Hindi naman sa kung hindi kaya or magbagay, hindi naman natin masisisi iba, hindi na talaga kaya. Pero kung yung katulad nga, sinabi niya, ang ganda rin kasi nung napili niya na sasampalin niya daw ng dollar bill si Abra, tas yung napili niyang angulo. Tangina ni Shay talaga. Versus dark, nagkakamali kayo. Oo, pareho kaming may dilim, pero huwag kayong malilito. Yung dilim ko ay bunga ng liwanag na pinapakita ko. Yung kadilimang pinagmamalaki mo, parte lang ng anino ko. Baga sabi ni Shay dito na yung pagiging dark mo sa akin nag-umpisa. Sa akin galing. Round 2. Magkaibang atake. Magkaiba eh. Alam mo yung sobrang dark sabay sobrang sama, sobrang may mabait na part talaga dito si Shay para sa akin. Yun nga, yung parang pinagtatanggol ni Shay yung kay EJ Power, binastos ni EJ Power yung asawa ni Shay, pero si Shay naman dito, kahit although inasar-asar niyang mataba, parang pinagtanggol niya pa rin na umahal mo sana, pinabongga mo yung pinaghandaan mo ng maigi yung kasal. Kung talagang mahal mo yung asawa mo. Pag tinuturuan niya rito yung si EJ Power na maging talaga,
maging sobrang responsableng asawa. Kasi isang araw nga lang naman ang kasal. Magkaiba sila ng atake. Alam mo yun, putang inang yan, pare silang may ano eh. Pero dahil sa battle nga to, siguro gahibla lang bibigay ko to kay EJ Power pa rin. Sobrang grabe kasi si EJ Power dito. Siguro kung i-scorean ko to mga 9-8, EJ Power pa rin para sa akin. Kasi ang inaabangan din talaga ng tao rito yung Shaying lumaban kay Fukuda, pakiramdam ko. Yun pa rin yung, kasi kaya sila siguro pinagtapat. Parang yun yung gustong makita ng tao. Para sa akin, round 2 EJ Power pa rin. Pero sa iba talaga, puta, nakakabilib talaga si Shay. Alam mo yung pag si Shay talaga bumatil sa gitna, asahan mo na pare. Putang ina, para ang dadalhin yan sa dadaling kanya sa ibang klase. Kumbaga sa classroom na to, puro katarantaduhan lang. Dito, dadaling kita rito sa kwarto ko na kung saan, puta, marami ka pang malalaman na hindi lang pala battle rap o hindi lang pala asaran or hindi lang laitan ng kailangan sa battle rap. Para siyang ganun. Ibang klase si Shay talaga, po kinangana. 1 and 2, EJ Power pa rin ako ron. Mahinga natin round 3. Yabang! Pinagmamayabang pa niya, grande daw yung kasal niya. Kala mo naman nakaka-impress. Putang ina mo, hindi mo naman papakasalan si Ann kung hindi mo nabuntis. Sino nakapanood na ng mga laban nito sa kabilang liga? Lakas, hindi ba? Bidang-bida. Angas ng mga tira. I swear, soldier soul. Putang ina ka Eminem, magnanakaw ka ng linya. Speaking of laban niya, I6, balita ko nag-walk out ka daw pagtapos ng laban nyo. Sa harap mismo ng mga dabawenyo. Buti na lang yung mahal mo nasa VIP room. Kaya dun ka dumiretso. Kino-comfort ka niya habang nakayakap sa'yo. Sa bandang gilid sila nakapwesto. Alam nyo kung ano yung punchline? Hindi yun si Ann Mateo. O si Gago, nangangatog na yata. Umaalog na yung baba. Unti-unti na siyang nauuga parang ngipin ng 5 years old na bata. Pero wag kang mag-alala, hindi ko ibubulgar lahat sa iyong asawa para pag uwi mo mag-away kayo parang si Bongbong at si Sara. Tangina mo, pati presidente at vice-presidente, putang ina, dinali na rin. Grabe si EJ. Na Ann B. Mateo, ginawa niyang Plan B. Mateo. Hindi kita masisisi, girl, kung bigla kang maging delulu. Tandaan mo na lang yung kasabihang, even your own eyes can fool you. Oo, even your own eyes can fool you. Bakit? Sino bang mga legit na fans ni Shay dyan? Aba, may mangilan-ngilan. Pero mas maraming kontra sa'yo, parang nanay lang ni Ann. Di ba tita, ayaw mo kay Shay? Streamer lang kasi siya. Gagi, nakaka-insulto. Sana daw yung sinagot na lang ni Ann yung 60 years old na byudo. At total parehas din naman na walang laman ng inyong ulo, sulitin nyo na yung pag-OnlyFans hanggat di pa siya nagkakaroon ng cancer sa suso. Kasi, paano kung biglang bumaliktad yung sitwasyon? Maubusan kayo ng pera. Parehas kayong maging baldado. Mga magulang na kayo na walang kwenta. Tanging mababalitaan nyo na lang yung anak nyo nagpupunas ng lamesa habang binabanggit niya yung mga katagang, okay na po, malinis na po. Ano pa pong iuutos nyo, Ma'am Leresa? Pero at least kasama niya magulang. Putang ina mo. Ma'am Leresa. Yung Leresa, anak ni Fukuda. Sa paano lang, alam ko Leresa yun eh. Yung, hi Leresa. Yung ginanon ni Shay. Putang ina mo, EJ. Galing nun. Yung Leresa na sinabi ni EJ Power, yun yung anak ni Fukuda na tinutukoy niya. Habang binabanggit niya yung mga katagang, okay na po, malinis na po. Ano pa pong iuutos nyo, Ma'am Leresa? Pero at least kasama niya magulang niya. Di katulad ng magulang mo, pinamigay ka lang kay Tita Nida. Puta, ayaw mo yung bata ka palang ginawa ka ng certified na niga.
Bata ka pa lang daw kasi yung pagmumukha mo mukhang magdadala na ng consummation. Ikaw lang yung kilala kong may malaking mata na hindi nakaranas ng supervision. At yung lolo mo nagpaaral sa'yo, nakakaawa. Meron siyang apong tanga. Kakaantay niyang makatapos ng abugas siya. Ayun, abo na siya. Damn, sobrang sama ni EJ Power, putang ina. Dito yung EJ na classic na inaasahan yung maging laugh trip. Binabalaan kita, Sheyi. Higpitan mo yung kapit dahil wala rin mangyayari kahit umawat pa si Arik. At sisiguraduhin ko, lahat ng magre-react sa bahaging to hindi makakaakyat ng langit. Sa mga batang nanonood dyan, Putang ina nyo, eto na, nagbigay na ng warning na ina nyo, minus kayo sa heaven, ha? react sa bahaging to hindi makakaakyat ng langit. Sa mga batang nanonood dyan, para sa sarili nyo tong kaligtasan, panoorin nyo kapag tulog na magulang nyo tapos yung volume pakihinaan. Kasi malaki daw yung kitaan sa live. Yan yung aking nabalitaan. Pues magla-livestream din ako ngayong gabi. Sa dark web nga lang. Mas malala pa to sa Visconde at the Ser Corbito. Dahil pag inatake ako ngayon ng PTSD, patay tong Sheyi dito. Wala akong ititira. Miski isang ongki ko, unti-unti kayong malalagas parang pamilya Aquino. Babatiin ko yung nanay mo ng magandang gabi, Maria Luisa. Sakto yung bahay niyo, hindi nakakandado. Gigilitan ko siya sa may lababo habang naglilinis siya ng plato. Sasaksain ko ng maraming beses sa tiyan, likod, binte, tsaka braso para mas marami akong butas na papasukan kapag tinitigasan na ako. Wala akong pake! Wala akong pake! Kahit may batang umiiyak pa, tatalsikan ko pa yan ng tamod parang ginawa ni Tekla sa anak niya. Gusto nyo bang malaman kung paano tumatakbo yung sex life ko? Pakibinyagan nyo na yung bata na mahugasan na yung flashlight ko. Wala akong pake, di ako makikinig sa kung ano man subalit bagamat at datapwat. Ginagawa ko to mag-isa ng walang halong kasabwat. Tututukan ko pa yung asawa mo ng matalim na panaksak. Mamili ka, papatayin ko to, kakantutin mo yung sarili mong anak. Pati Tang-ina, hindi ko makilala si EJ Power dito. yung kapatid mong si Moy, tsaka si Ann, sabay-sabay mabibiyak. Hindi ko to malilimutan dahil yung gamit ko itak. Ginagawa ko ang lahat ng to habang ako'y umiiyak katulad ng ginawa ko sa mga pamilya na pinatay ko sa Iraq. Wala akong pake. Kahit yung mga lawyer. Damn, grabe ka. Grabe ka, EJ. Ako ang lahat ng to habang ako'y umiiyak katulad ng ginawa ko sa mga pamilya na pinatay ko sa Iraq. Wala akong pake. Kahit yung mga loyal fans ko ay nasusuka dahil wala naman tong pinagkaiba sa ginawa mo sa anak ni Pukuda. At pagkatapos nun, sigurado ikay matataranta. Magpapakita pa ako sa harap niya habang iniiyakan yung pamilya niyang nasalanta. Kahit pwede kitang patayin, wala pa rin akong gagawin sa kanya dahil mas masaya kapag nakita kong nagpapakamatay ka. And that's close casket, beyond recognition. Ayoko na ng mga tawanan, sawa na ako sa ganyang feeling. Yung komedyante na persona, hindi ko na yan mithiin cause I have lived long enough to see myself become a villain. Lumampas. Puki ng inaw, mga balahibo ko ron. Tang-ina, parang nakikita ako si Sheyi dito yung Joker na movie. Puki ng ina, yung kung gaano siya kawalang ya. Putang ina ni EJ dito. Hindi ko siya makilala rito. Yung komedyante. Nakakilabot din yung pagka-deliver niya na yun na parang gusto niya daw maging kontrabida. Kita kang nagpapakamatay ka. And that's close casket, beyond recognition. Ayoko na ng mga tawanan, sawa na ako sa ganyang feeling. Yung komedyante na persona, hindi ko na yan mithiin cause I have lived long enough to see myself become a villain. Lumampas na ako ng linya. Eto ba yung gusto nyong anyo? Ang nakakatakot nga lang dyan, eto na yung totoong ako. Ako na nagpakontrabida dahil di mo maayos na nagampanan yung papel na yan at ikaw na yung ginagawa kong bida nang malaman mo kung gaano yan kasarap sa pakiramdam.
Sadyang hindi ko na alam kung ano yung tama at mali. Sinusulit ko na lamang yung bawat sandali. Binidyohan ko pa lahat ng pangyayari para may remembrance akong matabi at para meron akong pagjajakulan kapag hindi ako makatulog sa gabi. Yan yung estilo mo. Ginawa lang kitang ehemplo mula sa marumi mong utak at bunganga na walang preno. Kung pagiging kupal na imahe, yung nais mong masemento, pues mamamatay ka ng bastos na walang makukuha na respeto. Bate lang po. Kung may magre-react man dyan sa mga barakong nilatag, panoorin nyo mamaya sa judging kung paano magre-react si Sayag. Kung tingin mo hindi ito magkakatotoo, pues puking ina mo. Alam mong pwedeng-pwede itong mangyari kasi taga-QC lang kayo. Kung ayaw mong magkatotoo yung skema ko, pues pakinggan mo ko. Ilak mo lagi yung pintuan nyo sa room 706, 7th floor, building 412 ng Amariles Condo. Tingnan mo, pati yung room number, no? Tsaka yung address, gago. Damn, di ko makilala si EJ Power doon. Ito na yata yung pinakamalagim na napanood kong nakita kong MC, putang ina ni EJ Power dito. Nakakatanggal ng vibes. Alam mo, putang ina, kanina nag-enjoy ako dito, wala na, puking ng ina. Sobrang tindi na. Dati kala ko si Shay lang yung kayang gumawa ng ganun. Putang ina ni EJ Power, nilampasan yon. May na naman si Ann. Para sa quick laughs, you know, mabilis na tawanan. Ano ba naman to? Papupuntusan na naman ba ang mga ganito na paulit-ulit na ginawa na rin ng aking ibang kalaban? Lahat buong round 3 niya. Alam niya kasing hindi totoo, kaya tapang-tapangan. Yung buong round 3 mo, pre, parang time limit sa battle namin ni Sixth Street. Gawa-gawa lang. Alam mo ba? Tangina, sayang, no? Binalik niya lang. Nakakatawa, pero kaso naibalik niya ng sana mas inano ni Shay, no? Share ko lang, nanaginip ako. May washing machine, tapos parang may isang salesman na kulot. Hindi ko maalala yung pangalan. Nagpasok siya ng damit sa washing machine. Naglagay ng sabon. Paglabas, ang linis agad nung labahan. Sabay banat sa dulo, champion! Tanggal agad naman siya sa unang beses na pagsalang. Ito rin nananaginip. Pineflex niya kay Kalis Move. Siya'y maraming views. Puta, sabi ko, saan banda? So nagpunta ako sa chinekorank niya sa versetracker.com habang nakaplay yung isa sa background, isa sa mga laban niya. Number 1, si Sinyo. Number 6, si Shay. Sino tong nasa baba ko? Si Apex. Putang ina, biglang binato yun. Nakagano, no? Nanonood si Apex ng gano'n. Biglang binato. Pag-aray, tangina, boss! Bakit ako? Ha? Tangina ni Shay. Number 1, si Sinyo. Number 6, si Shay. Sino tong nasa baba ko? Si Apex. Pwede, no? Pwedeng maganap yung Apex versus Shay. Pukin ang ina next year, no? Ngayong taon, pwede yun. Si Apex. Scroll. Di ko pa rin makita pangalan niya. Puta, tapos na mag-shoutout kalaban mo 3GS, di ko pa rin nakikita kung nasan ka. Tapos, sunod kong pinlay ang probinsyano. Magmula umpisa. In fairness, nalibang ako kahit paano. Saglit lang, nakita na kita. Sabi ko, okay to, ganda. Tuloy ko bukas. Chinek ko anong episode na ba? Pagsilip ko, puta, ang huling 2 linggo na. Kaya hindi ko gets but flex to ng flex ng views. Nakakataka. YouTube niya, 4K subs. Yung 1K doon, kamag-anak niya pa. Hindi bagay sa'yo ganyang banat, tanga. Nakakatawa. Saka ka na mag-flex ng views. Pagka chinek yung rank, isang click lang, andyan ka na, hindi yung hinahanap ka pa. King ina mo ka, para kang Dalmatian, rank 101. Tapos views tinatahol nito.
Masyado mong binibigyan ng props ang iyong sarili. Mataas pa rank ni Tuweng kaysa sa'yo. Langya ka, EJ. Huwag ka naman, mahiya ka naman. Tigilan mo kaka-flex mo sa iba. Mas marami pang views si Batang Rebelde sa'yo. Partida, underrated pa siya. Kahit sino dito, walang kay mag-flex ng views maliban sa isa. Si Sinyo lang talaga. At kilala nyo naman kung sino nagpasikat sa kanya. Yung nanay ni Ann. Ang inang galing, no? Lumahanding bigla doon. Sikat sa kanya. Yung nanay ni Ann, di ba? Ako credit grabber. Kala nyo ako magkiklaim? May kilala ako, ganyang rapper. EJ Power yung name. Kasi, sabi niya, binitbit niya ang pangalan ng flip-top sa ibang bansa. Nung laban niya kay Poison, sinabi, Hoy! 2015 pa lang! 2015 pa lang, most viewed rap 2000 sa. Sinigawan eh. Nung laban niya kay Poison, sinabi, Hoy! 2015 pa lang! 2015 pa lang, most viewed rap battle league in the world na ang flip-top nang di ka kasali. Kasi kami nagparami. Kaya mahiya ka, Mr. Rank 101. Ako nga never nag-claim ng ganyan kahit parte ko ng most viewed sa flip-top, most viewed na 2v2 at most viewed na 1-on-1. Bakit? Nung pumasok ka sa liga, wala naman nagbago. Dumami lang kulot. Anong binitbit flip-top? Ika nga ni Zaito, tae mo supot. Iniisip ko, ba't to pumipiyok? Ngayon, alam ko na sagot. Kasi pinipilit yung boses na i-flex kahit di niya naabot. Sabi pa kay GL, sa batch nyo, ikaw ang may pinakamakapal na mukha kasi sinusumbat mo ang mga bagay na di mo nagawa. Uy, bagay sa'yo. Bumanda pabalik. Alam mo ko, kasi EJ, dapat nagre-reflect ka rin. Try mo kaya sinabi mo kay Romano, mag-rap ka sa harap ng salamin. Ay, kaso, narcissist si Tarantado. Ang maiisip niya lang ay kung gaano siya kagwapo. Tingnan niya akong pogi. Alden Richards, baka duman sa ano. Lalo sa taas ng labi, pareho silang walang hati banda rito. Umiinom ata palagi ng alak dati nung buntis si Mrs. Florentino. Kasi may fetal alcohol syndrome yan eh. O pwede rin lobar holopresencephaly, no? Ay, di ko rin yun alam guys. Gusto ko lang magmukhang matalino. Kasi sa kanta niyang Weirdo, na may 7K views after 1 year as of writing, dinidis niya yung mga bobo. Intelligent daw kasi siya. Lagi daw siya tinatawag na weirdo kasi lagi nag-iisip ng mga salita. Ulul, bakit? Alam mo ba yung pneumono ultramicroscopic silicovolcanoconiosis ha? Tangina ka? EJ, kung matalino ka talaga, dapat alam mo sa mga bobo, isa ka. Kasi sino dito nakakaalam kailan nagsimula ang universe? Ikaw? Di mo yun alam, tarantado. Pwedeng alam mo na dahil sa Big Bang nag-exist tayo, yung nag-cause ng Big Bang, paano? Kung titignan yung big picture, hindi nga kayang ipinta ng isip natin ang buong litrato. Supposedly, limitless ang imagination, pero ganun tayo kalimitado. Tapos mangmamaliit ka ng tao kasi may sarili kang mundo. Gago! Wala ka pa nga atang sariling bahay sa Colorado. Nagmamalaki, Earth nga, tuldok lang sa kalawakan. Paano pa kaya to? Isa ka lang tangang battle rapper na sa isa buhay hindi pa nanalo. Ako, sa 2x2, pati Putang ina mo. Ang haba nung setup, pero putang inang yung pinaka-landing, ang sakit nun. na sa isa buhay hindi pa nanalo. Ako, sa 2x2, pati sa buhay, panalo. Yung kinokonsiderang GOAT ng marami, 2 beses ko tinalo. Ayaw, beses ko tinalo. Sa laban na to, body bag si Looney body bag ka, Lods! Ang beses ko tinalo. Ayaw ko nga i-flex yan kasi isa siya sa mga hurado. Rap battle resume pa lang, panis ka na. Di pa kasama pera sa bangko. Achievement sa ibang eksena, pati sa iba kong trabaho. Yung album ko na pinapirmahan mo dati, dekada na, piniplay pa sa radyo. Tandaan mo, EJ, sa pangalan ka lang may power, pero pagdating sa estado, mas may power ang aking pangalan, mas enlightened pa ako.
Lahat yan di mo nagawa. Mag-feeling lang ang alam mo. Anong greatest of all time? Inidoro lang ang trono ng tangang to. Ayoko nagsiselfie bars kaso minsan kailangan magganto para patunayan sa mga tulad mo na mas angat ako sa'yo sa lahat, pati sa pagbubuhat ng bangko. Tay. Diyan naman ako believe kay Shea, sports talaga, putang na. It's ng battle, di ba? Sobrang, magkaibang atake na naman itong round 3 nila. Sobrang dark nung kay EJ Power dito. Tapos yung ginawa ni Shea naman dito ay nag-selfie bar siya pero epektibo. Siguro bibigay ko ng tabla tong round 3. Pukin ang inang yan. Pero tangin na yun nga. Grabe tong battle na to. Parehas magkaiba kasi sila ng estilo eh. Pero ginaya kasi ni EJ Power si Shea dito kung paano niya inaatake yung kalaban. At ibang atake naman yung ginawa ni Shea kay EJ Power. Yun nga. Parehas naman sila magaling. Panalo talaga lahat. Pukin ang inang yan. Grabe. Sobra. Yan, para sa akin 1 and 2, EJ Power round 3 tabla. Hanggang dito na mga pare ko, hanggang sa muli. Peace out.